was this man set free by Jesus. And of course, ang natural response niyo kay, of course, kung ikaw, nakadawat ka og freedom, nakadawat ka og kanang kaayuhan, nakadawat ka og kanang you are set free, okay, by Jesus himself. I will tell you, Jesus, let me come to you, Jesus. I want to go with you, Jesus. Diba that's the natural response of you? For example, Sinak Nicole. Sinak Nicole na lang. Sinak, naghatag sa 1 million pesos. And then, tungod sa gihatag ni Nicole sa kuha, I mean, bayad na lang akong utang. Ano kay problemahon? Kalami, di ba? And afterwards, I will not stay where I am. I will go with Nicole. Nicole, can I go with you, Nicole? Can you teach me how to get 1 million, Nicole? Because you have really impacted in my life. You have really seen me. I want to go with you, Nicole. Asa ka, pwede ko mo tanaw-tanaw, ginawang sa nung Of course, nice something siya. Ano gitagahan ko niya 1 million? Just like this man. And when he received the freedom, and nawala ang demonyo siya, kasi Jesus, I want you to go out. So, ginawa, ang sayo sa Bible, if we're going to read the book of Mark, even ang demonyo, nag-ingon kay Jesus, Jesus, please, son of the Most High God, please lang, ayoko pawa diri, ayoko ibutang sa impyerno, balik, please, pwede ibutang na lang ko mo sa mga baboy. If you're going to look at the verse, and then what happens si Jesus, iyahang gibalhin ang katong demonyo, imbis sa lalaki dito sa mga baboy na. Ang tanang mga baboy dito, nagtingal ang tagi sa mga baboyan, kaya puro man, nag-wild ang tanang baboy. Ang tanang baboy, ning ato dito sa sea, nagpakamatay tanan. Ting ato man kawarsak, ang nahitabo, and then na padala si Jesus na, uy, ikaw magician. Ikaw ang moral trick, hawa na diri sa mga creature, hawa na diri. But that man who received freedom out, slavery from that devil, received indeed what he need. And the natural response, ingon niya, Jesus, can I go with you? Jesus, can I follow? Wherever you go, Jesus, I'm gonna go. Jesus, kung asa ka, I will follow you. That's what the man said, if you're going to look. But I am so shocked because katong man, gusto siya kasi kasabot ko siya, ha? He wanna live in the place where once he was rejected. Do you understand? He wanna live in that place that once, that nagsugod ang iyang agony, ang iyang misery sa kinabuhi. Nagets mo siya, gusto ko makawa diri, ikaw lang, Jesus, for pila ka tuig na ako diri aning lugar. I am lived by that demon. And because of you, Jesus, I am set free. Can I go with you, Jesus? And Jesus said something shocking. Sabi ni Jesus, no, stay. Sige mo ni Jesus, uli sa inyong balay. Ato yung mga tao dito. And tell them how much the Lord has done for you. This is opposite. Always we preach, I want to follow Jesus. I want to go where Jesus go. But this time, Jesus said, don't come with me, baby. Please, don't come with me. Stay. Jesus, you are the one who have given me the freedom. Itagaan ko ni mong freedom. Itagaan ko ni mong grabe. Pinakatuwing kong nabuang demonyos ko. Ikaw rin nakapagawasan ng demonyo. Ano hindi mo ko nagpauban? No. Go back to your home. Go back to your own people and tell them how much the Lord has done for you, how He has had mercy on you. Muna ang gingon ni Jesus. And I believe with all of my heart, mga anak, lagi natulog sa Lord sa matag kasing-kasing na ito from adlaw. Because this is not glamorous. This is not celebrated. This is, in fact, not that much big for you to be happy. You will still stay in that place where all your misery started. That's hard. My goodness, I want to live. I want to start a new beginning. That's what we want, right? Nakasabot mo sa kuha? Lalo nga ba kung English kayo? Ha? Yung na lang po, pwede kong Bisaya. And I nagets ko nimo. Kung ako ang tao, gusto ko magawa. Kailan nagod sila sa kuna, di mo nyuhan, ko din ako diri, kaya ma-judge ko nila. I want to go and start a new beginning. But Jesus, no. Stay, anak. Balik sa inyo, anak. Opposite kayo ni Jesus. And I begin to find out, mga anak, that sometimes this is the easy way for us to do, that we live because we want to start a new beginning. But I'm going to share to you what's really real in this very situation, in this very story, how it is to stay. What makes this man stay? Kasi I believe with all of my heart, it's easy to live. It's easy to go from one place and jump to another place. And sometimes that's the new measure of growth in our lives. Na mutubo ko dad, mas mag-grow ko pagkuhaon na ko ng opportunity dad. Pag na ako aning nga lugar dad, pag na ako aning connection dad, mas mutubo pa ko.
But if I will tell you tonight that sometimes the greatest act of faith is not living, but sometimes the greatest act of faith is staying. I'm going to share to you what's really in my heart, and it says the ministry of staying. There is a bigger ministry that God wants us to receive tonight. Hindi li aksidente nga nung naakaroon sa Baduha, September 27, 2025, naglingkod ka din karon because God wants to hear you this message, the ministry of staying. Because dili tanang mga disciple kabalo magpabilin. Dili tanang mga anak sa Ginoo willing mo lingkod o willing mo dawat kung unsa ang ingon ni Lord nila. And that makes you a stay disciple. A disciple that is willing to sit down and will remain. Kasi we could live. We could go after, especially pag tagaan kag 1 million. Especially tagaan kag opportunity bigger than that. I'll tell you, much more bigger than anything else in your life. And this is what I call the ministry of staying. Can you say with me? Ministry of staying. Ministry of staying. That man thought that he would honor God. He would honor Jesus by following Jesus. That man thought. But Jesus knew that the greatest honor is by letting that person stay. Kasi he thought na kung uban ko ni Jesus and adto ko siya, Jesus will be honored. But no. Jesus knew that he would have a greater honor if he let that man stay and tell his story. Are you listening? And I begin to find out, mana, ang imong storya sa imong kinabuhi, ang imuhang kinabuhi mismo, na ay mga tao, ana. Each story, each miracle, each life carries its own audience. Para sa kuha nga nung nagpabilin siya, kasi dagan kayo kung mga pwede ipakita sa mga revelation out of this story. Pero naging personal sa ko ng revelation nga nung nagpabilin ang itong demon-possessed man. O ako, mamugusto ka, Jesus. Jesus, I would be with you, Jesus. Kalami na di ba? Kalami mo kauban ka, Jesus. Si Jesus na good. In fact, he will not just witness one miracle of his life. If he will be with Jesus, he will be witnessing miracles after miracles. But Jesus said, no, stay. Go back to your home and go to your own people and tell how much the Lord has done for you. And this is just my personal revelation. Why that particular free demon-possessed man stay. Okay? Ako, ang akong kasing kaso niya sa matag disciple nga na adere. Paunta, sa kudugan na ako nangalagad sa Ginoo na wala yun ko nagmahay nga nagpabilin yun ko. Kaya akong pagpabilin na mo ay nag-position na ako sa mga dinag ko na butang sa kinabuhi. And I'm here because, to be honest, there's question in my mind. I want to quit. I want to stop pastoring. I want to stop leading people because it's tiring, because it's hurting, because it's heavy. And the easy way to tell and easy way to do, live. Jump from one place to another place. I wanna stop everything I do. I wanna just focus on my sa akong wife, sa akong asawa, sa akong anak, in my family, in my own family. But God told me, no, stay. Go back to your own home, to your own people, and tell them how much the Lord has done for you. Very strong word that God has reminded me, mga anak. I stay because my miracle has an audience. That's my first point tonight, and I want to give that revelation to you. I stay because my miracle has an audience. Do you know what? People would glorify God even more the moment they saw you in the most messy moments of your life. Ano nakaingon ko, mga anak? It's because if wala ko nagpadayon o wala ko nagpabiling, dili na ko mawin ang akong family. Dili na ko mawin ang ako ang mamagpapa. Dili na ko mawin ang atibok na mo clan sa Ilaw family. Kung wala ko nagpabili. If I did not stay. And thank God the Lord has given me this because the moment I stayed, those people nga nakailas ako sa unang, nakasabot mo na. Nakailang pagod sila na ko. Nakailas sila sa kumpas. Nakailas sila sa kumping. Kung nakita nila unsa ko kahugaw sa una. And the moment they saw me change, sila yung gito lang, ala, sak, tinuod ko din yung Ginoo, sak. Sak, tinuod ko din nga.
Dili di atik-atik mo si Jesus, mabagog yun ang kinabuhi. Kasi dili man good maging effective ang imong ginabuhat sa kanang gusto lang kag katungod pagbato din gusto kag mga bagong tao na pwede nimong sharean dayon. Effective tugod ang imong milagro. Effective tugod ang imong stories, imong life sa mga tao na nakakita sa imong paghapon. Kasi sila mo gusto ang mga tao nga makaingon sa imo nga, kabulog ko kinsa ko sa una boy. Yung ka boy. Kawat tamingid ka boy. Mangingilad chikadarin mong ka boy. Kailog ko sa imo na unsa karon boy. Because your miracle, mga anak, has an audience. Your story has an audience. Kung matingala ka ang imong witness karon, tagaan po ka sa mga sa Ginoo og siyem na po di mga witness. Tingala ka sa una, sa karon ang imong issue is identity crisis. Dili ka kabulok kung lalaki ka o babae ka. And it's okay, ayaw ka. So sad nga, libong mangugo kung kinsa ko. Sige lang, just press on because I believe the Lord is going to give you people. May ngana po. Same anak. And because the moment you will give that person, anak ang mga tao maabot sa imong kinabuhi, I believe, what? Dili na mo abot sa imong kinabuhi kung dili andam na magbakuyog ka. Unahon ka ni Lord kung bakit. Muna, pabilin. Stay because ang imong milagro na imong audience. Kailangan magiging mo mga barkada nimo sa una, kailangan magiging mo mga college friends nimo, imong mga high school friends, kailangan kung kinsa ka. Pero what if gibako ka ni Lord? Ug the moment you will go and you know, try to be with them again, they will really tell you, what happened to you? Now, what happened to you, bro, sis? Do you understand? Huh? Because something has happened, something has changed. Dili ka matingala, paminaw mo mga anak. Dili ka matingala. Kasi kung saan ni mo press on, grabe, nagyay po atak ang yawa sa mong kinabuhi. No? Nangalagad mo ako sa Ginoo dad. Me, pastor, kuya. Nangalagad mo ako kay pero anong grabe ang atak sa akong kinabuhi. Kung dagan mo kayo mga nepin or attack, ang pinaka-worst sa yun, dad, ang atak sa akong kinabuhi that is kanang one single aspect na attack. Kada ganing attack na matingala ko, ano mo ko atong utangan? Anong nagkautang na po karon? Ano naman ko na ayaw naman ko sa kubo, ano balik-balik man karon kay na may something nakitan sa akong baka. Na okay naman ang tako. Kasi nga ang attack is one single aspect na pag-i-attack ka. Listen, pamina mo, come to think. Why is it that the devil will attack you if that's not a threat to him? Oh, come on, open your eyes. Wala yung attack sa imo kung dili threat sa iya. Did you open your eyes now? Okay. Ikaw good. Atakihon kasi sa kabutang nga dili mag-i-threat sa iya, sa pati ka ng tawhanan. Kung anong gina-attack ka sa yawa, anong gina-attack ka ni Lord sa imong pangwarta? Anong gina-attack ka sa yawa sa imong pangwarta, rather? Eh, basig ang yawa, kabalo siya nga pag maging okay mong finances, mo na pinaka-greatest threat sa impyerno sa iyahang ginharian. Kabalo ang yawa na. Do you understand? Where the devil attacks you is where God can also use to bless other people. Hallelujah. So ayaw ka. Di ba? Ikaw rin ang kakata ko sa attack ni mo sa imong life ko. Sige da, wala mong kabalo. Ikaw maging kabalo. Asa makagin-attack? Sa imong overthinking? Sa imong emotion? Basig-basig kabalo ang yawa na pag stable yung emotion. According to God's word, maging greatest threat ka sa yawa sa kingdom niya. Do you understand what I'm trying to tell you? So ayaw, you look at attack in a different way. You look at your past. Listen to me. God doesn't waste a past. God can turn your past into a pulp. Amen. You never heard me. I don't care how painful your past is, how messy it is, how, ano ba, very ulawa ang nga past dad. Uy, pastor, di ko pastor, kay mo ulaw, gid kaayo. But listen, God doesn't waste a past. Amen. Your mess can be a message. Your scar can be a star. Your test can be a testimony. Your pain can be a power. Your cry can be your crown. Are you listening to me? Your past can be a pulpit. Hallelujah. So kung asa ang past mo, nato yung mga tao nga nag-witness nga anak pa sa una, o ang milagro nga ihatag ni Lord sa imo, na yung mga tao ato, makaingon si mo, tinuod yun. Na nagbuo ko ng tawhana, pangingin. Are you listening? So ayaw kahadlok. Dili perminti nga motubo kang magsige na lang kaglakaw. Magsige na lang kagbalhin. Magsige na lang ka og tumod.
heavy na kaayo, tungod kay dili na exciting, tungod kay dili na fulfilling, kay tungod dili na wala na kalipay. Listen, paminaw mo sa kuha, sometimes dili man kinahanglan magsikap isip para makita lang ka nga okay mong kinabuhi. Dili. Thank God sa mga gabi mong ngising nga mga tao, no? Pero sometimes dili man kailangan magsikap ngisa ka para ma-prove lang sa ubang tao nga okay mong pamuyo, okay mong kinabuhi. Dili. It's not about what is it. It's not about what comes out. It's what about what's inside. Are you listening? And then inside, may mga tao nga nakakita ka na. O katong tao nimo, pinaka number one, pamilya nimo. Hallelujah. Kasi mo sugot ni sa diri, nagatuog yapon ka na one of these days. Dili lang kahawod sa ubang tao. Unta, one of these days, pamilya nimo madalan mo sa Ginoo. Amen? Kanahan ka nakasalangat imong mama nas impyerno. Kanahan ka anak na. Ako dili ko ganana. Ako. Hawod na ko mamastong ninyo. Hawod di ko mamasto sa akong mga disciple. Pero kung pag-ampo yun, hallelujah, nga Lord, gamit ako Lord, una sa akong pamilya. Kaya kung dili ko hawod sa akong pamilya, anong hawod ko sa uban? Sa akong pamilya, dili na ko ma. Are you listening? Because your miracle has its own audience. Naninaw mo sa ko mga anak? So kung na yung mga tao nga ihatag ni Lord sa iyong mga karon, mga tao mga tingala ka nga pare-pareho ni mo, halip sa lumatan si Lord. And that proves your miracle. That proves your story. That proves your life that God changed. Hallelujah. Ang pangutana, nagbago bagyo. Ang pangutana, nawala ba itong demon yung sulot? Kay katong demon possessed man, nakaingon gud Jesus, I wanna come with you. Tinuod ko Jesus, nawala gid Jesus ang demon niyo. Grabe, okay na ko Jesus. Grabe. Nakaingon gid ka Jesus. Uban ko, ano si Jesus, pabilin lang na. Balik sa inyong balay. Kung inang talaga itong mga tao nito, imuhang your own people. Go home to your own people. Nga kay mga tao, git sa mong kinabuhi, utagaan ka na mga sarili ng mga tao. Pag ihatag na nila ihatag na sa Ginoo sa imuha, itudo mo na. Ipakita mo ang change, ipakita mo ang miracle, ipakita mo yung life, yung changed life mo, anak. Huwag mo lang sabihin na binigay sa akin pagkatapos anong gagawin mo lang. Hindi ka naging great witness. Hindi mo kapatid. Amen. Amen. Kabalo ba ka lami kayong pabilin kung kana? Kung naa kay mga tao, maihatag ni Lord sa inyo. Amen. This is the ministry of saying is all about. Lami kayo mo undang sa mga ginabuhat. Lami kayo di magpadayon. Kakapoy lang mga disciple o mga gahing ulo. Ang mga disciple nga dili, pareho kasing-kasing. Kapoy yung mga disciple, anak. Pero si Lord, gingnan ko ni Lord, pabilin na, uli. Gawas naman ka na, uli. Balik sa mga tao and tell them how much the Lord has done for you. Amen? Lamit lang kayo sa gawas kay na may mga nindot ng mga opportunities. And that would lead me to my second point. I stayed because, listen, my obedience is greater than opportunities. My obedience is greater than opportunity. Why do I say? So the man went away and began to tell in the Decapolis, listen, kung sige ko ni Lord, balik sa inyong balay, sa imong sariling mga tao, and tell them how much the Lord has done for you. And what did that demon possess? The free demon possessment did. Tinuon yun, nagpabilin siya. Oh, grabing pagpabili niya, ug niadto siya sa Decapolis. And grabe itong level mga anak. Kasi, ang opportunity man God, this opportunity will tell you this way. Be with Jesus. I want you to come with Jesus to the new lands. Uy, kauban mo si Jesus. Uban na to. This is how opportunity will say, uban na si Jesus napay mas dagang milagro. Napay mas dagang kaya mga nindot nga mga tapos mong kinabuhi. Makakita pagkagbasig. Napay mga nindot pa nga. Kana lang imong na-discover ron, nga gipagawas ang demonyo si Bob. Kasi napay mas greater, anak. Go with Jesus in the new land. Pero the obedience will tell you, listen, stay and serve to that place that once rejected you. Stay and serve to that place that once mocked you, that once hurt you. Well, this is the kind of deal.
Kasi we really wanted to go and follow Jesus because that's how it goes. Pero kabalo ko mga anak, dito sa tanang panahon, kinahanglan magsigig kang habol sa opportunity. Dapat pangusgan nimo ang imong obedience Ginoo. Munang dili ka magpabilin kung asa ka, kung magsige na lang kag duol sa wala mo ko nagingon nga mali ang opportunity, especially God-given opportunity. Listen, namo gid duha ka buok, naay duha ka buok portahan. Paminaw mo ha. Ang pinakaunang portahan mo, good morning, ang portahan nga ganahan kay ka. I call this the open doors of life. You always want that because that's if you will ask me, I also want it. Open doors of life. Being in a form of opportunity, but it's an open door. Open doors of life. Open ng good. Sudla na kay open doors. We always run after it. We wanted to just, makigpatay ka, makiglaban ka, just to go to the open doors of life. But there is another door that God wants you to look and to dwell. I call it the locked door. Anong locked door man, God? Because that's the door that only God is the one who locked. That all you need to do is just to wait for Him to open it for you. Because anang Bible, come a time, if God opens it, no one can close it. And if somebody would open it, they cannot open it because God closed it. I call it the locked doors of life. Na si Lord ang nag-lock. Ay gusto ni Lord nga maghulat ka. And that waiting is obedience. Hulat sa, I want you to obey. Wait that I will be the one to open that door for you. Ayaw pangitag sige open doors sa kinabuhi. Pag sige kagitag open doors, pag abot mo dito, nawigtang na ka, wala di ka naandam ang iyong pagkatao, wala naandam ang iyong spirito, kay tungod kay grabe yung opportunity, dako kayo dollar, dako kayo ang pwede na mahatag sa imo ha. Dili man gud tanan nga nagsinaw bulawan. Dili tanan nga mga nindot, hallelujah, dinagko. Oh, are you listening to me? Abi ba kang nagtuo ka ang tanan nindot, mga dinagko? Pwede bang po na mga ginagmay nindot? Dili, again ha, paminaw mo. Dili tanang dinagko nindot. Dili tanang dinagko gikan sa Ginoo. Hallelujah. Do not go after the open doors. Look for the locked doors. The doors that only God can open, not you. Hallelujah. But it needs you to obey. It needs you to wait. Not for you to, it's not you who will open it. It's God. Amen. Muna kong pag-ampo, madili ka magkalakaraan na. Amen. Dali naman tayo maging milyonaryo karon. Dali naman tayo musikat karon. Dali. Search sa YouTube. Kabalo mo, anything is in the tip of our finger. Anything that you can do. Luto kag maha. Gusto ka mo macho? Gusto ko ani, gusto ko ana. Naatanan sa internet na. Di na kumaingon na kabalo ka. Everything that you wanted to be and everything that you want to know is in the finger. It's in the tip of your finger. Kabalo ka na. Dali lang kayo. Pero nga wala tag-apas anak tanan. Anong dili man ta mo sunggap ana nga mga doors ng abri na daan? Abri naman ang internet. Abri naman ang laptop nimo. Imong cellphone pa lang abri na daan. It's an open door. But nganong dili tanan nga ato makita dyan sunggapan nato? Anong dili tanan ginayaw sa social media tuuhan nato? Ngano man? Because dili tanan open doors, open door gikan kay Lord. I'm here to tell you that. I'm here to filter your minds and your hearts today. Because again, your obedience to God's word is greater than the opportunities of this world. So ayaw, begin to weigh things. Ang opportunity ba na nga ginahatag sa imuha, gikan ba kay Lord o sa kalibutan? Gikan ba sa yawa? O gikan ba sa imong sariling sometimes? Dili mo kailangan opportunity sa yawa. Sometimes ikaw daan mo hatag opportunity sa imong sariling unod, sa imong sariling gusto. And sometimes sisihon nato ang yawa. Ang yawa maluwi na lang ko sa yawa. Wala mo ginabuhat ka to. Wala ba rin na naman kasi ingalis ako Ang yawa wala ginitawon. Sometimes imong desisyon lang na. Sometimes imuha lang na. Ay kabalo ka nga Muduble tanan nimong pwede buhaton. Kung dagan kag maingani, wala ka problema. Bisa may gusto di maduble. Kasi may dili gusto nga pananalingan ka sa Ginoo, pero paminaw mo nga anak, dili na to ginaura-urada, dili na to perminti dayong-dayonon. Kay kabalo man ta nga gusto nato. Kanaganing hinay lang, kanaganing slowly but
God's way. Slowly but surely in God's way. Amen. Salamat kay inak, nakatabang din siya. Oh, hallelujah. Muna, gusto ko magpabilin kay Lord. Gusto na ako mapurod sa imo, Lord. Maubigay ko, Lord. Dagan kay opportunity, Lord. Di ba? Opportunity, pwede ko mag-artista. Di ba? Di na, si Alexander lagyan ito, si Kuwa mo. Di ba? Di ba? Dahil ko pang opportunities, pwede. Ang saba. Artisto. Grabe, no? Pero Lord, tama na, obey you, Lord. Okay? Just like that demon-possessed man, he has that ministry of staying. Amen. Kabalo ba mo, gusto ka, listen to me, gusto ka magka-impact sa imong life. Kana ganing gusto ka you wanna live in a significant way. Paminaw mo sa kuha mga anak. Impact requires roots, not wings. Amen. That's my third point. I stay because impact requires roots, not wings. Wala ba ko'y nakitaan nga mabungahon nga punuan? Wala ko'y nakitaan nga ligon nga punuan nga naglupad-lupad. Amen. Tanan, nakauga. Amen. Hallelujah. You want to be a fruitful tree? You want to be a strong tree like Nara tree? Na grabe kay ka-saleable? Whatever product that will come out from a Nara tree, automatically it's quality. It's premium. Because it's rooted. It has a great roots. Do you understand? Are you following me? Kung gusto ka magka-impact sa mga ay sige. Hindi naman. Sometimes the great level of your life requires a deep roots of your life. Deep roots of your life. Pangupangutan na, unsa ba? Asa ka nakaugat? Paminaw mo, paminaw mo. Asa ka nakaugat sa inyong kinabuhi yun? Ang Jesus ba? Utungod na kayo na in love diri. Utungod kayo na fall kag someone diri. Asa ka nakaugat? Nganong nakadiri? Anong nagalingkod ka dira? Katungod gwapo si pastor? Katungod ba kay aircon diri? Gusto na ko, tarungon ako ang impact na pwede mo mabuhat sa uban mga anak. Kaya gusto ko dili ako. Gusto mo tagpang ko? Okay man lang ako. Pero bagyo na, lupad na. Tisinga na. Budagan na. Kay mahadlok na. Gwapo tong nakaruted pa. Nagets mo? Nakipanyo. Tagay kong panyo anak be. Mambinak. Diba? Ako maninggipuan sa mga disciple. Ang kinabuhi nga. Diba? Kung wala daw kay root, ang imong root, ani? Oh, kung ani daw imong root, luya ba? Wapagigibagyos kinabuhi. Ang root ni mo, root! Lahat mo na itong taas eh. Root. Ano kay? Root. Wala pa. Oh? What if kanimong root? Oh? Sokol ba yun? Sokol ba yun? Awang root to? Christ is my firm foundation, the rock on which I stand, and everything around me shaken. You know that song? Christ is my firm foundation. Asa ka nakaugat, gusto kang impact? It requires root, mga anak. As Jesus was getting into the boat, the man who had been demon-possessed begged to go with him. Begged to go with him. This swings is all about. But Jesus said, no, go back to your home. Tell your people to your own people. Go down to the roots. Gusto magkahapon nga maging ang impact magugnak, dili priminti impact puro kwarta. Dili talang pwede impact puro makita sa mata. Dili impact lang diploma. Dili impact lang nagsakyanan. Dili lang impact na. That's how the world will tell you nga pag nagsakyanan tayo will become a great impact to that person. Tinuod mo, kaya siya mawalanan. Pagkasundo ni yung disciple nga nakita, okay man.
Pero nga naman itong mga walay kaya nga nag-disciple, nga maskin nagbakas lang sila, grabe, bakong kinabuhin. Muna naman, di man kinangag na kutsi, kaya sundurin mo mong disciple, kaya mo, kuyaw kay kuhan, kunin mo na kut car, mga kuya mo kinabuhi, kinagod kay car. Uy, gusto mo lang i-impact, gulong ng buhok. Hindi kapatid. Ang impact kapatid, nakaroted yan kapatid. Gusto ko sanang ilagay na sa bawat puso mga anak, mga disciple, mga tatanang mga anak, mga leaders sa mga uban dili wala pa man na-encounter uban. Pasalamat ko faithful sa inyong mga cell leader, faithful mo sa inyong mga own cell group. Ginatapok mo nila Ate Maylin, nila Ate Adea, ginatapok mo nila Kuya Clifford, ginatapok mo sa inyong mga leaders. Gusto na kong magpaugat mo diha kasi kailangan mo ang impact na. The moment you stay, that will make you the greatest fruit of your life and that will give you the impact that you need. Dili mo ko yung ani ka bold, dili ko yung ani ka organized sa life, dili ko yung ani na nga very, charismatic and very intentional and very strategic kung wala ko naging rooted. Kung wala ko nagpaugat, wala ko nagpabili, wala ko really, I've really trained myself. I really go into the most deepest moments of my life. That if the easiest way is for me to live, then I have done it long before. But God told me, no, now stay. Because my impact in your life requires root. Amen. Ang imong pag-adto diri na, that's greater roots. Amen. Wala kayo makita ni nganing walay sa gawas. Kaning walay na diri na ito ni ginabutang. Kaya gusto na ko na matarong ang imuhang kinabuhi. Especially pag nataan nga ministry. Ang ministry nga magpabilin, ministry nga kabulok ka, nga dili man sa kanang panahon nga ang tanan pwede nimo nga mga blessing na alam diri pero ano nagpabilin ka. Pero ano na ka. Hallelujah. Kabalo ka, nag-obey, nagbug ka. Kabalo ka kanay mga tao sa imong story, sa imong miracle. Kabalo ka nga naay lagi pag magtaob na ka. You listening to me. So ayaw na yung lakhaw. Ayaw na yung ikamyo lang ang Domingo kay tungod na mo'y dubo. Kay tungod na lang mo'y ayaw, kasabot pa ng di. Sometimes sa inyo makasabot man si Lord. Bakit makasabot ang dibo? Di ba? Gusto ko maupaw ng pastor mo. Ano? Sige, piling mo na. Si Pastor Rafi Lagat ba kayo mo pag magwali mo siya. Pero, wala siya turong knowledge, sinaw ang kuwan. Hallelujah. You understand what I'm trying to say? Ayaw na ikambyo? Kugap ba? Amen. Ha? Oh, gusto mo na ito magka-impact ka ba? Kapag mo, a one single impact can contribute to a bigger impact. Okay. Now, that bigger impact will go miles. It will go further. Why? Because it is part of a smaller impact that was contributed by you. And if all of us will synergize, all of us will come together and use all the resources, all our strength, all our skills, all for the glory of God, then we could do greater things for His kingdom. Pero kung dili ka, kay tungod nahadlo ka, tungod nabugatan ka, tungod kay naglagot ka, kay tungod kay dili ka kasabot, kay tungod kay nabukay sa hiling problema, lisod na kung akakaugat. Lisod na. Wala ni mo nasabtan na tungod, dili man ang pinaka-greatest opportunity sa mong kinabuhi. Pero gina-require lang ang imong greater obedience. Gina-require lang na gusto lang ni Lord na mo-obey lang ka. Dili mo sa tanang panahon nga pag mo-obey ka, pag mo-obey ka kay Lord, diretso dahil mawala imong sakit. Wala ba yung nga? Tama? Pag mo-obey ka, diretso dayon, ma-restore mo sa imong relationship sa imong family na nag-away-away. Dili man nga natin obedience. Tama ba ko? Tama mo nakita na diretso dayon, instant ang tanan? Wala man. Muna ko po, pag nanigarilyo ka, wala ba ka diretso na matay? Pero kabalo ka ang pag pwede ka rin makadaog. Kita ka pag inom ni mong tanggay, namatay ka. Wala man. Pero kabalo ka, hinahina yung patyong ka na. Di ba? Pero nga nung ingana ta sa mga kabuang, pero pag abot kay Lord, gusto na to. Di na sa tatang trying to say. Pero pag abot sa Ginoo, murang tag ka ng gusto dayo na to, dayon. Gusto na tayo kapag gusto na ginako mo leader ko, gusto na ginako gusto na ko magka-client tagi ko, gusto na ko mananani. Wa magani kay client ka lo, gitagaalam man kay client, mura na magiging skinsa.
Wala ganit kay sarili, kaya mo, di ka kabalo mag-tights. Di ka kabalo maging faithful. Imong 100 na bao, pila man na tights na, 10 pesos sa Ginoo. 10 pesos si hatag na kay Lord, kabalo kay, I'll tell you, the Lord will bless you. Kabalo mo ang tao nga dili ga tights, kabalo mo tights sa protection mga anak. Ayaw ninyo underestimate kami sa kong asawa na ning kamot giving ma-tights. Kaya ano, protection na sa Ginoo sa tuwa. Ha? That's the protection of the Lord in your life. Ayaw siya, ay okay man dad. Wala man lagi nitamo sa kulag, wala kayo kung nag-text tas man. Okay man, muna lagi nagarilyo, mukha ka namatay diritso. Muna mo nag-inom ka, wala maka na ICU diritso. Wala man, okay naman ang kinabuhi. But I'll tell you, that's curse. Kabalo mo na tithing is stealing from God. Ang tithes na, dili na imuha. Ang tithes kay Lord na. Ihatag na sa Ginoo. Kay dili na imuha. Pag nakaihatag, dito pa lang ang giving. Pag tuni mo, nag-tithes ka, nag-giving ka. Tithes is for the Lord. Done deal. Wala tayong pag-uusapan. After that, if you still give more, for God's kingdom, that's giving. Are you listening? Pero issue ni Simon, pag wala ka nakagamot, ang impact na pwede tubuhaton sa mga dinaghan, kabalo ba mo, magsugod yun sa inyong sarili ninyong contribution. Naagid kay part, dili pwede wala kay part. Are you listening to me? Ibutang si mo kasing-kasing. You are no longer a spectator. You are not a success joiner. You are part of God's kingdom. And be involved. Be rooted. Amen. Are you listening? Hallelujah. Ang demon-possessed man, grabe kaayo siya na. Siya ang naging first missionary sa Decapolis. The first missionary who obeyed Jesus. Gusto ko, mubalik ka sa inyong balay. Gusto na ako. At mukabalik sa imong mga tao, to your own people, and tell them how much the Lord has done for you and how much He had mercy on you. Naging first missionary siya mga anak. Huwag nakita na po, listen to me. Sometimes, di ba anak ko sa inyo ha, kinahanglan ta magsigi og lakaw-lakaw, ambak-ambak, umulaya, sumulakaw, para lang makita nato na nag-grow ta. Kabalo ba mo? This is what it means. Si Jesus, listen, He trusted enough that man to leave Him. That's my fourth point. I stayed because Jesus trusted me enough to leave me. I give you some second for you to just maministeryohan mo ani. Si Jesus confident kay siya sa gibuhat niya sa demon possessed man. Ihamang go siyang itagaan niya kagawasan ang demon possessed man mga anak. And from that time on, Jesus left the region. He left that place. And He let that man go to his own people and house. Because Jesus is trusting that demon-possessed man to carry him into those places that he has never been seen. To those places that he is not yet visible. Kabalungan yung ka nga, wala pa yung mga lugar sa imong kinabuhi. Nga wala pa yung nakaila. Nga wala pa yung nailhan si Jesus o taman-taman. And this is what it means to become a witness of the Lord Jesus Christ. That sometimes, biyaan kas Ginoo. Kay gusto ni Lord na masaligan ka nga, magpabilin ka nga, nagdaladala niya. Ang gusto ni Lord, daladalahon ni siya. Masaligan mo ka, magpabilin ka, nga magdaladala mo siya sa mga lugar na wala pa sila nailaman. Sa mga lugar na kapalit pa, Jesus lang ang naadi ang pangalan, pero wala yun ang persona ni Jesus dira. Pero manong bago ka ni Lord, ipagawas ang mga demonyo sa imuha, ipagaan ka niya kinabuhi, ay para makasabot ka na, nagisaligan ka ni Lord na, yes na, mulakaw ko, lakaw sa kuno na, pabili niya, balik ka dito yung balay, agto dito, mulakaw sa kuna. I will leave you just only physically, but I'm gonna be with you inside of you. But I'm gonna live because I trust you that you will carry me. Do you understand? The living here is not living connection. It's not living connection. It's living physically only. Muhawa ko na, tugod nagsalig ko, nga madala-dala ko ninyo sa mga kasing-kasing asa ka.
Are you listening to me? Masaligin ba kasi Ginoo nga na si Jesus nila? Sa imong kasing-kasing, tinuod ka si Jesus, gaampo man yung kanaka. Kabalo man yung ako. I'm 101%. Musuporta naman sa ko o dili, I don't care. Because I know that God is with me. Jesus is with me. And I am so much confident that God is trusting me to carry Him wherever I go. And that's the reason I stay. The ministry of staying. Dili sa tanang panahon na, perminti ka o ba na ni Jesus? Kaya na ay mga times na, dili mo makita. Sometimes, how will you know if Jesus is not with you? Sometimes His hands are not working in you. Sometimes you cannot see the manifestation. Sometimes you cannot see the result. Sometimes you cannot see the effect. But you know that it's not on the hands, it's on the heart. You know that it's not about what you can receive, but it's who you are with. Kinsa imong kauman sa imong kinabuhi. Dili lang sa tanang panahon na ipakita ang milagro ni Lord sa imo, kaya kabalo ka nga si Lord na sa imo. Sometimes ikaw pa lang makasabot ka sa imong kinabuhi nga, Lord, magpabilin ko kay dili to warm. Ang ako ang gusto, Lord, is magkapako. Gusto ko magkagamot, Lord, sa roots manggod na is something that is not seen beneath the soil, underneath the soil. And that is why, kung masaptanin ko na naagi na pambuhat sa Lord dito, dili ka maging impatient na kulkulo ni mo dito, kaya naunsa naman na dito. Lord, tama pa ba? Pareho pa ba ta ginabuhat, Lord? Wait lang, Lord. Nagplant mo gumunggos, tanaw na ko kung itubo ba yun. Ulit ka nga mo spring up na as gawas into the air, ayaw kutkutan. Imong patyon ang nag-form inside, underneath the soil. So nga kung pag-ampo, ayaw maging impatient. Ayaw tayo pagkarakara. Amen. Tungod lang galing kay Gismil pa lang imong sweldo ron. Tungod lang kay dawatan kag client. Tungod lang galing ang maging impatient na kasi kinabuhi. Then pag duman, mo na mo biya. Imbis si Lord gani uta mo biya physically, ikaw naman ni biya. Amen. Ana gani sulod mo, ayaw biya, nak diha ra gani ka. Ato ka sa inyong balay. Ato ang mga tao dito. Ina sila, tell your story to them. Ako lang mo biya na. Ako pang ubanan si Pedro na. Samok mo ni si Pedro sometimes kahit pag-ulo ba. Ako sa ubanan si Pedro, labi na si Simon Peter, sila James, sila John, ubanan sana ako. Ikaw na, nakita naman yun nimo. Ipagawas man kita ka. Di man ka na, paggawas sila sa bot, yung anahan din siya sa lalaki. Yung alam mo kung magbasag Bible? Nasa Bible na. Masala yung Mark chapter 5, Tibok chapter 5. Yung niya si Jesus upang, Jesus, Son of the Most High God. Ano siya? Ang katungumang mga disciple, wala gawa sa boat. Paano naman sila? Si tawagan na, paano ba? And that time, awang background sa demon possessed man. Kung tanawon ako siya, all his life, nasa sa Tibok region, ang mga ubang tao, ginab. He is unaccepted, he is outcast, he is cursed, he did not belong to that group. And then that place is a place that he don't want to be with. Because he can still remember how, siguro dito na, mura na siguro siya ganang, di ba? Naghubo na siguro siya dito, na uban, gaan na siya. Mura na siya, ang uban, feeling na ko, basig, tawag na is human extortion. Talong adlaw, basig, nagka-human extortion po dito. Ginaunsa siya, ginamit-gamit lang, or takabalo. How the life of a demon-possessed man is. But the moment he was able to see Jesus, his life has changed. And the moment he was able to see Jesus, grabe. Ang ganahan ko lang ko kay Jesus, at ani si Jesus. Sometimes, Jesus, I really love Jesus. Because Jesus, when the moment he's going to look at you, he's not really looking at you. He's looking at the devil in you. Namang yung mga times kung kinabuhi na ang demonyo manggod ang galihok ba? Sometimes manggod ang spirito sa demonyo pag musanib na nimo mura gyud pug kag turingin. Mao na ang mga demon possessed man, sila ang mga
Mga taong they are not aware that they have already been in a trap. They are not aware that they are already lost. Una, matingala ka sa mga taong matingala ka, kabalo man ni saag sila, pero dili sila ma-accept na saag sila. Ang tawag ka ng mga demon possess. Anong hindi ko magpatulo? That's witchcraft. Especially, pag niabot sa punto sa mong kinabuhi, nga okay na ka. You have already had a certain measure of knowledge of the Lord in your life. Amen. Kinsa man sila para mato ka ng Sabado, lingkod ko. Dugi na mo ko siya, mas dugi po ka ng siya ng pastora, nagyaw-yaw diya. Wow! Ganda naman. Diba? Isa mga lingkod mo diro. Manong kung diro? Kimo ko mas dato mo kuha niya. Diba? Mas dagan kong mga, diba? Sa certificate, diba? Ay sa kamante nilo, PhD, DDD, DVD, CD, diba? Dagan kayo mga DDD. Diba? LCD, tanan. Dapat kayo, grabe kayo well, di ka mapildi. Diba? Ano mo nilo mo ko na professional ko? Na ako yung mga ali, nga wala man at siya anak. Ano ba? Demon possess. Witchcraft. Di magpatudlo. Hallelujah. Pa-bless ko sa mga tao, ang mga tao nga willing, nga magbago, ang mga tao nga nakasabot sila nga, dili pa yun sila. Ang mga tao nga magialamon, ang mga tao nga kasabot sila, nga di pa sila kabalo sa tanan. Amen? No? So, patudlo. Lingkod. Amen? Pa-bless ko sa mga tao na masing hawod na gani. Kaya naman ko makita nga mga hawod nga tao, pag maging uban sa tao, hawod na siya, ha? Mag-ingon, hala kasi na amazing, no? Prediction ko, pangita na, awa ko. Ano ko? Mga ba? Awa mo. Ang ba siya, amazing? Wala kabalutin naging mga, sus ko. Grabe, champion ni sa tanan. Mao ni nagkuan, di ba? Pero wala lang, kanal ka dito nga, kalami, anak, magialamon nga nga tao. Amen? Tanawa. Kung dili ka, kung wala ka nga kasing-kasing, maglisod ka pabilin. What makes me stay? It's because I have my story. I have my obedience with me. I have my roots with me. And I have my own witness of my life. That makes me stay. The ministry of staying. Amen? Pwede ba karon? Kung pwede, pag na mga moments nga it's not already fulfilling, it's not already exciting, it's not already, it's so heavy already, rather. Can we not jump off from one place to another? Can we ask the Lord, can I be more rooted because of this? Can I be more faithful because of this? Can I be more recipient, Lord, of what you want me to receive? Because this is the best time, Lord. This is the best time, Lord, to be more recipient on the things that is so hard, so unfulfilling, so it's not exciting anymore. And God is teaching me to be in that ministry of staying. Hallelujah. Amen? Have you learned something tonight? Amen? So itong first, I stayed because my miracle has an audience. Number 2, I stayed because my obedience is greater than opportunity. Number 3, because my impact requires roots and not wings. Ugat kitas Ginoo, Christ is my firm foundation, the rock on which I stand. And lastly, biyaan ka ni Lord into that purpose that He trusted you, that you can carry Him wherever you go. And that makes you stay. Hallelujah. Amen? Ako na, left and right, pasakitan ko ninyo. Pero, tao raman ko no, gusto ko mo biya na, kay kapoy man gini. Kapoy mo gini nga master ka. Labi na, kabalo ba mo, maging honest ko sa inyo, the moment na gi-promote ko sa Ginoo na maging pastor, kapoy yun ay. Nakaingon yun ko, Lord, igod lang yung mamastor, good Lord. Karoon, nasabtan ako kasing-kasing na Pastor Joel, ni Bishop Hurley Montes. Grabe yun, nakaingon yun ko, Lord. Muna, saludog ko sa ila, ha. Kaya nakita yun ako, Lord, pila naman sila katuig na master, Lord, no? What makes them stay? Ako nang yun ko. And gilibel ni Lord sa kuha ko. Grabe, Lord, kung wala lang sila nakaugat, diya, kanimo, Lord, nagugin niya sila na ni undang. Di ba? Anak ko si Pastor Joel, mag-artista na lang daw siya. Oh? Kung wala rin sila, Lord,
Grabe, kung dili gani, kung wala sa heart to obey, Lord, wala gini sila, Lord. Pero nakaingon gusto kong kaugalingon, God, salamat, Lord, kay magpabilin ko. Kana ko yung mga tao. Kaya mo decision ko nga mo-obey ko, Lord. Paugat ko diha sa inyo. Dili lang pa ko. Yes. Amen. Amen. At ano mo na, dili man siya kuhan, talaga ni, para i-condemn ka. Oo. Lawatan na lang siya something na ma-challenge ka ba nga makingong ka, Lord. Bitaw, Lord, no? Sometimes, di man kailangan mo lakaw. Di man kailangan mo balihin. Di man kailangan, Lord, ng pasi dayon. Sometimes, Lord, sometimes the greatest act of faith, Lord, is staying. Greatest act of faith sometimes is stay. Amen? Kung asa ka, gibutang ni Lord, paugat dito. Amen? Kung gusto ka magkasarili mo sunod, kung asa man ka, kung dili ka faithful, dili ka maging faithful sa imo sunod. Amen? So, ampo na ako. Hallelujah. We are getting bigger, we are growing stronger. But my prayer is we have this ministry, the ministry of staying. Amen? O man ako sa conclusion na Milin. Next na lang. Sa conclusion ako na. And that's the reason what makes me stay. Why I am still here? Balik na sa conclusion. Because Jesus said, the world still needs my story, my obedience, my roads, and my witness. That's what I have told you a while ago. Amen? Pabilin ka. Okay? Ang kalibutan na, nagkinahanglan pa sa imong kwento, nagkinahanglan pa sa mga milagro nga imong ipakita nila. Amen? So ay nagpakita ng mga laing tao nga maging gwako, mga ito paglayo, kay para kita dito, gwapa kayaw. Karon pa lang daan, tanawa tong mga nag-uban-uban si mo, mapangit makasauna. Kato na nga lagi kasi yun, anyag man ka. Amen? Di naman kailangan magpabelo ka para magwapa. Sometimes, uban-uban lang kang Jesus. Sometimes, mga lagad lang ka Jesus. Sometimes, you carry Jesus. Tumatingala ka. Amen. Di ba? Hallelujah. Di ba? Grabe. Obey. Lord's witness. Grabe. Kanang ginatulo ni Lord sa kuana. So, kanong gabi, I challenge you. Kamusta man ang imong pagpabilin diha sa Ginoo? Kamusta man ang kung gusto ka magpabilin? Ang tinud-anay ba anak, nagpabilin ba gyud ka? Nadilog tungod na imong lawas nga nagpabilin ka. Dilog tungod kay naa imong physically ang imong kaugalingon nga nagpabilin gyud ka. Akong pag-ampo, nagpabilin pa ba gyud ka? Diha sa Ginoo. Amen. Magkinaon sa ang tanan na si Lord na willing yun na magpabilin. Ikaw, magpabilin ba kaniya? Amen? Amen. Young people, estudyante, amen? Pabilin sa imong si leader. Amen. You can never be faithful on big things if you're not faithful in the small things. You will never. The Lord will not give you big things unless you will be trusted in the small things of your life. So small things pa lang. Amen, amen. Sa mga trabahante, 15,000 lang yung sweldo. Ayaw kalit. Ayaw di ba? Ayaw siya absent. How daw? Amen. 30 naman na yung sweldo, 40 na. Hallelujah. Amen. Pabilin lang sa. Amen. Wala na magud yan, toxic na magud tayo. Basig din gitulo sulod sa pagka-toxic nila. Amen. In that toxic world, basig ikaw din ang gamit. Ano si Lord? You are the light, you are the salt, you are the light of the world. Amen. Di mo na ko kabulong sa ko pag kay mga ang toxic mo kay boost mo gid na ko dad. Usaon ta man ni, pabilin lang sa. Di ba? Basig dig na toxic na kay musukol ka. Di ba? Ay nagsukol, ano ko lang pailog lang. Amen. Pagpailog ni mo, wala. Nakaugat na ka. Hallelujah. Amen. Di ba? So, kana akong pag-ampo. Sa tong tanan diri, i-bless magid ka ni Lord. Wala akong pag-ampo. Let's have this ministry. The ministry of stay.